a C-17 on Friday carrying supplies, equipments, and personal support in the year's Balikatan exercises. Okay. So mga supplies. Ayan na yun. Ayan rin yung nakasulat. Australian aircraft. Okay. So actual footage to mga utol. Yan nga oh. Pero US Air Force yun. The exercise welcomed the participation of Australian Defence Force for humanitarian and civic assistance projects and Special Operation Forces training, the PAF said in Facebook post. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ayan mga utol, no? Title pala, no? Bagong mga aircraft mula sa Australia, nasa Pilipinas na. India, magpapadala na rin ng mga BrahMos. Okay, ito'y mula kay Kasaysayang Pinoy. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Australian Defence Force yan mga utol, no? Ayan, nasa Pilipinas talaga sila ng mga panahon na yan. Pati United States of America. Actual footage to ha. Ayan no, US Air Force. Actual footage pala. Military aircraft from the United States and Australia have arrived in the Philippines days before the start of Balikatan exercise. Ito yung joint patrol na ginanap kamakailan lamang ng Pilipinas, Australia at saka ng United States mga utol. Kaya nagsidatingan yung mga aircraft na yan. Mamaya titingnan natin yung report tungkol dito. Ayun o. Magandang bagay na rin mo para sa atin ha, dahil napakarami nating kaalyadong bansa. So talagang malilintikan itong China kapag tayo inatake nito. Kaya hindi yan umaatake mga utol. Yan ang dahilan eh. Dahil ang lalakas ng ating mga kakampi. Ganda no? Sana marami tayong mga bagong ganyan no? One US military plane, a C-130J, landed in the Antonio Bautista Air Base in Puerto Princesa, Palawan, the Philippine Air Force. Basahin lang natin yung mga nakalagay na subtitle, no? Kung ano-ano yung mga yan. Eh, no? Ano yan? Hindi sa atin yan, no? Actual footage mga utol, yung mismong pagdating nila dito sa ating bansa, sa Puerto Princesa mga utol. So mamaya titingnan natin yung tungkol dito para magkaroon tayo. At the same airbase, the PAF said it welcomed the arrival of one Australian aircraft a C-17 on Friday carrying supplies, equipments, and personal support in the year's Balikatan exercises. Okay. So mga supplies. Ayan na yun. Ayan rin yung nakasulat. Australian aircraft.
Okay. So, actual footage to mga utol. Yan nga oh. Pero US Air Force yun. The exercise welcomed the participation of Australian Defence Force for humanitarian and civic assistance projects and Special Operation Forces training, the PAF said in Facebook post. So yun, ito nga yung pagsali nila sa balikatan exercise na ginanap kamakailan lamang last year mga utol. And to check itong pagdating nitong Australian Force, alam ko na, ano na natin, punta tayo dito sa Naval News. Okay, The Philippines conducted joint South China Sea patrols with Australia and the United States. Okay? Basahin lang natin mga utol. On Saturday, November 25, so last year nga lang ito, November, no? Manila started joint patrols with Australia involving 2 Navy vessels and 5 surveillance aircraft from the Philippines and Australia, HMAS Toowoomba warship, and a P-81 maritime surveillance aircraft. The activity in the contested waters is scheduled to continue until November 27. So ito'y nasundan after nitong November, nasundan ito ng January mga utol. At kasama po dito, kung hindi ako nagkakamali, ang United States of America. So silang tatlo. So nawala namang ginawa yung Taiwan kundi mag-shadow lamang, no? Pinagmasdan lamang yung ginagawa ng tatlong bansang ito. Ay, itong China pala, walang ginawa. China, which has the world's largest fishing fleet, claims most of the South China Sea. 6 others Asian governments, Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines, Taiwan and Vietnam, have territorial claims or maritime boundaries that overlap with China's claim. So, talagang... Pero yun, tiningnan lang natin kung bakit nandito yung Australian Defence Force. Yun nga po, dahil doon sa joint military exercise na ginawa nung November. At nung January, may ginawa pa rin tayo. Ito lang, kamakailan lamang, last 2 weeks ago. Yung may ginawa ulit tayo na joint military activity o exercises o maritime patrol dyan sa South China Sea. Tuloy muna natin to mga utol. Ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Mamaya po-forward na natin. Gusto ko yung Brahmos makita yung Brahmos Kasi ano to, parang forward na natin mga utol. Panoorin nyo na lang. Gusto ko yung Brahmos There were also observer from Japan, South Korea. Gusto ko makita yung Brahmos. Yung tungkol sa Brahmos, yung missile na in-order natin sa India. Kung dumating na nga ba mga utol, kasi alam ko December yung darating. O yan. Aprobado na ng Pilipinas ang pagbili ng anti-ship missile system mula sa bansang India. Ito'y matapos lagdaan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang $375 million contract award sa Brahmos Aerospace para mag-supply ng onshore anti-ship missile system sa Philippine Navy. O yan, napakaganda niyan mga utol. Sa ano nga ba yung Brahmos na yan? So, tingnan natin yung report tungkol dito. Bakit? Close muna natin to mga utol. Ang dami naman itong napakarami nitong paano ba? Tulak. Watch out, China. Philippines set to receive Brahmos missile next month. Okay? Ayan, next month na. December 31 ito in update. So, mga January, itong January, makukuha na natin. The Philippines seeks to employ the Indian-Russian-made Brahmos coastal missile defense system to deter any potential attempts by China to seize or occupy islands or reefs within its exclusive economic zone. Napakaganda. Yan yung po yung Brahmos mga utol para may idea lamang tayo. Talagang umorder po tayo sa India nito. At ang pagkakaalam ko nga, nung last year na tinapi ko ito, December darating. So, babasahin na natin. The Philippines reportedly is set to receive the India-Russia-made Brahmos coastal defense missile procured from India at a cost of $375 million next month, January 2024. So, paparating na po. Kung hindi man ngayon, baka next month. Initial expectation hinted at Manila taking delivery of the supersonic missile system in December 2023. O yan, tama nga yung pagkakaalam ko na ito yung una dapat na date kung kailan i-deliver ng India ang mga Brahmos missile. Okay, so darating na mga utol.
legit na legit yan. Antayin na lang natin at pag dumating, ipapaalam ko rin sa inyo. Okay? Tuloy na muna natin to. Ano masasabi niyo dyan? So palagay ko hanggang doon lang to. Maraming salamat do Kasaysayang Pinoy. So yun so far yun eh. Ang BrahMos ay isang joint venture sa pagitan ng India at Russia na siyang nag-develop ng cruise missile na tinawag pa ng Indian Defense Ministry bilang pinakamabilis sa mundo. Kasama sa deal ang 3 batteries, training para sa operators and maintainers, pati ang logistic support. Ayon sa isang military analyst, posibleng ilagay ang anti-ship missile system sa mga lugar na malapit sa West Philippine Sea katulad ng Palawan. So antayin na lang natin. Ayan na. January dapat, December dapat, January dapat, pero tapos na ang January, February na. So malamang anytime soon dumating na itong BrahMos missile natin. Okay? Pa-comment na lang ang inyong opinion mga utol. Maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa pagbabahagi nito. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Muli ako si Target Achilles and we have the Real Soundtrack Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.